maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina. Moms at Heart. Good morning, good afternoon. Ano man po ba ang inyong oras dyan sa inyong lugar? Kasi tayo po ay naririnig sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya pwedeng good morning sa kanila or good afternoon. And welcome sa atin pong isang oras ng pagsasama dito sa Moms at Heart. Ako po inyong Mami Desiree, sa inyong palagi ang host na nagtatagawa ng mga bagay-bagay at nag-share po ng mga kung ano-ano para mahubog ang ating mga pusong ina. So, itiklop na po natin ang month of June para sa mga tribute to the fathers, and now we enter into a new month of July. In July, lagi po natin binibigyan tuon ang wellness. But sabi nga po sa ating theme, Moms at Work. Ayan, hindi po basta ang wellness, no? Kahit po tingnan natin ang definition, it is a goal na dapat po ay ating iskasagam purposely. And today, unang week po, ang usapan ay toddler's talk. Kaya ang ating mga pag-uusapan ay bagay-bagay, wellness din pala ang ating mga toddlers. That you will find out in a while. Meanwhile, samahan po kami, pakikinig ba or view us over 702 DCAS FEBC Radio TV, Moms at Heart, or you can very simple, just listen over 702 DCAS AM 1. At ang lahat ng yan ay dahil niyandot po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Of course, sa ating Toddler's Talk, hindi kong kasama ang isang group ng mga toddlers, si Teacher Heidi. Welcome sa iyo, Teacher Heidi! Good morning, good afternoon, good day sa aking partner na na-miss ko. How are you, Teacher Heidi? It's Toddler Talk again. Good morning po. Magandang umaga po, Mommy Bessie, and magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. I've been well, as usual, as always, by the Lord's grace po. May mga it's a challenging season, pero lahat po pinapagaan ng Panginoon. Kaya okay lang po. I hope kayo din po, ganon. Yes, oo. At napansin niyo po, ang bati namin ay umaga, kahit hapon na tayo ngayon sa ating broadcast, because we always wanted to be reminded that in every morning ay nandiyan ang freshness of the Lord's faithfulness na ating pwedeng i-claim. Yan. Pag nakikita ko si Teacher Heidi ay naalala ko ang mga bulilit na mga bata, ano? Pero ngayon, Teacher Heidi, ano? Grabe talaga yung mga utak ng mga bata. Ano? Kakaibang kakaiba. No? I just remember Yes, opo. Itong si Apo ko. I was talking to him, sabi ko, kasi tumayo na siya, kumakain kami ng lunch. So sabi ko sa kanya, Hi Matthew, are you done? Alam mo, sagot ba naman sa akin, imbis na yes or no? Kasi sabi ko, are you full? Sabi ko, meron. Hindi sumagot na yes or no. Sabi ba naman, did you hear my burp? Sabi mo, did you hear my burp? Sabi ko, ay naku, bata ka talaga. What? Yes, did you hear my burp? Sabi niya. And so if I heard it, sabi ko naman ganyan, yeah, you heard it. So I'm full. Sabi niya, sabi ko, I'm full. Imagine, alam niya i-connect, ano, nakakatuwa, di ba? So they're really bright-minded. Okay? So ikaw, anong episode mo dyan sa mga iyong sanlaksang toddlers dyan? Ano naman na iyong everything to share? Thursday po kasi we have this week po is our last week of mid-year classes, playgroup classes. We used to call it summer playgroup classes before the pandemic. Kaya lang kasi nag-adjust din po yung school year, di ba? Kaya ginagawa namin siya from the whole month of June. Kaya mid-year playgroup classes po. So every Tuesday and Thursday, sari-sari pong
wit and humor ang aking nadidiscover sa aking mga toddlers. I have this one student, si Eli. He is only 2 years old pero napakagaling pong mag-Filipino. He uses Filipino in Mama Bessie, you're still there? Ayan po, ayan. Filipino po siya makipagkwentuhan. Filipino rin po siya mag-express ng kanyang gustong sabihin. We were reading the Galing story ah. about the zoo. So parang I was trying to show different animals, ilan yung giraffe, ilan yung elephant, ilan yung monkeys. As ang question ko, how many elephants and giraffes, example, how many animals were there? 10 lang po talaga. Ang sabi niya sa akin, madaming-madami. So tama naman po, di ba? Para Oo. sinamarize na niya. And it's very rare po kasi talaga sa mga preschool age children ngayon na sanay po talagang mag-Filipino. Kasi usually di ba po sanay tayo na English speaking po sila lahat. So nakakatuwa po na may mga parents pa rin na nagsisikap na kausapin, turuan at expose yung kanilang mga anak sa Filipino language, which is really their mother tongue, na kailangan po yun ang una nila dapat na mahasang gamitin. Okay, at para po sa kaalaman ng ating mga momshies at sino man po nakasama dito sa Moms at Heart, alam niyo po ba itong mga edad na ito? According sa research, ayan ito ay napatunayan sa pag-aaral. Itong mga bata na ito pala, tatalunin ng adult doon sa kanilang kaalaman upang mailagay sa isip ang iba't ibang languages na yan. And for instance, dito sa atin, dialects. So kung ang nanay ay Cebuano, at si tatay ay Ilocano, pwede pala natin kausapin sila ng sabay-sabay na gano'n at saka magpipilipino din tayo. So alam nila yon na sundan. Parang tayo yung nako-confuse. Kaya na ba yan ng bata? The answer is yes. The answer is yes. Kaya lang, kailangan po na marinig ito lagi ng mga bata. Kasi yun yung edad na actually paglagpas ng 3 years old, babagal eh. So the first 3 years, hanggang siguro 5, baka medyo pwede pang batakin, pababa na ng pababa, yung kakayahan ng bata na ganun. And tayo, look at us, mga adults, di ba? Hirap na hirap tayo mag-aral ng mga languages, no? Eh, yun lang subject natin, English. Yes. Minsan natatawa ako, major in English daw. Pero, ano ba yung mga tenses mo? Nagbabangga. Major in English ka ba? So ito nga yung ating katotohanan no, sa ating mga bata. So I like our toddler to kasi we are very helpful to give our viewers and listeners some tips para makasunod doon sa challenge. Train up a child, in a way he should go, di ba? So start young, hindi po yung matanda na sila bago natin sila iti-train. Ayan. At sa ngayon, dahil it's a month of July, it's the first Saturday of July, ang July ay laging patungkol sa mga nutrition, patungkol sa mga wellness, ano ba yung wellness sa Pilipino? Basta wellness. Are you well? Ano yung wellness? Kalusugan, kabutihan? In Filipino? Parang kabuuan po ng lahat yon, di ba? Wellness is wellness. Pangkalahatan. Yes, oo. Ayan, sabi, salamat sa Mr. Google. Sabi niya, what is wellness? It is a state of being in good health, no? So, state, isa pala siyang kalagayan. Di ba? Isa siyang kalagayan ng ating mabuting kalusugan. At, alam mo, natuwa ako dun sa karugtong. As actively pursued goal. So ito palang wellness ay hindi magic, may wellness ka na, di ba no? O kaya i-mix-mix mo lang tapos parang iniinom ng mga tablet, vitamins ng anak natin. No. It must be pursued as a goal. Tama po yan. Yan. So, while you're teaching your toddlers, mga batang yan, so, paano siya kumbaga i-wisik-wisik, na ibubula-bulabod sa mga activities yung mga wellness na yan? Para at least magkaroon tayo ng practical, no? We start from practical. Bago natin, kasi it's an act of practicing, no? Yung mga healthy habits, yung physical and mental outcomes, di ba, no? So, how do we do it? Yung mga, sige, in our
early childhood mga classes. Yes. Kami po, in terms of educating and nurturing the toddlers, we always start with routines. Malaking bagay po kasi yung routines na maituro Yes. at mai-practice sa mga toddler. It all starts there, routine. Number one, when they start to go to school na, we always tell the parents na for example, a week before nila ipasok sa school, mag-establish na yung routine. Anong oras gigising, anong gagawin pagkagising, say your prayer, punta sa bathroom, wash your face, brush your teeth, eat breakfast, after nun maliligo and change into clean clothes, yung mga ganun po. These are things na however simple, syempre sa ating adult, pero sa mga bata, it's already a big task for them. So routines gives them a sense of security. Yung schedule po, di ba? Importante po kasi sa toddler kasi yung boundary. Alam nila na kapag eto yung routine ko, hindi ako pwedeng gumawa ng kahit ano. So stick to that. So it also instills in them a sense of simple discipline na kaya po nilang intindihin at i-follow. And it teaches them a sense of order also, which is very important also for a toddler. So ano pa po ba yung routine na pinuturo namin? So when they come to school, meron po kaming transition from pagpasok ng classroom, change into the indoor slippers, tapos yung kanila po mga small backpacks and mga water tumblers, may cubby holes po sila na labeled with their name and picture. They're not reading yet, so they are able to associate, that's me, and that is my name. So ipapasok po nila doon. So that's a routine po. May order na I cannot put my stuff inside my classmates' cubby hole. So may order and discipline po, diba? And then after that, we tell them na, okay, it's free playtime. You can go towards our toy shelves and get whatever whatever toy that you choose to play with. So yung ganito naman pong routine, it gives them yung freedom. I can play with whatever toy I want. And doon din po natututunan yung sharing. Na if this toy that I'm playing with gusto rin ng classmate ko, I can share it with my classmate. I can play it with him or alongside him. This afternoon naman po, teacher will play the clean-up song. It's the pack-away song. So they also know yung routine na after playing, kailangan ligpitin ko to. So yung discipline po and order nandun pa din. Diba? Yes. So parang natututo po yung bata to follow. So these are simple routines that they learn inside the classroom. Pero what's good about this, it's very flexible. Pwede rin pong gamitin ng mga parents pagdating sa bahay. If ever hindi pa po nag-aaral yung mga teacher nila, they can do that routine na paggising sa umaga, we have to do this. And then we pray every mealtime, yung mga ganun po. So I think for wellness, when it comes to toddlers, we start it simple. Pero importante rin po na yung routine na ituturo natin sa kanila is something that they also see in us. Na ginagawa din natin with them. Na hindi lang po natin sinasabi na you have to do this. So, kasi sa toddlers po, they learn by imitation. They have to see that you are also doing it para ma-encourage sila to follow. Yes, okay. Naku, napakayaman ng mga ibinahagi mo na yan, no? Mga mamsis, nasundan po ba natin? Basta ang mahalaga po dun sa routine ay ito po yung araw-araw na kailangang ginagawa ng mga bata. At pulutin ko, no? Kompleto yung sinasabi mo eh. Meron siyang tinatawag na awareness ng kapaligiran niya. Because one of the things din dito sa ating pinag-uusapan na wellness na mamaya ay iisa-isahin natin, ay yung alam ng bata, yung kanyang kapaligiran, di ba? Hindi ko to cubby hole. Cubby hole ng classmate ko to. So, hindi ito sa akin. And then, nandun din yung personal na pag-aasikaso niya. Like, meron siyang toothbrush. No? I remember, no, naalala ko, nung unang mag-aral yung anak ko. Wow, bigla namang nostalgiahan lola. No? Ay, 45 years old na siya ngayon. But during the time na nag-aral siya, parang, I was so excited, no? Pine-prepare ko yung shoebox, di ba? Lalagyan mo ng cover, di ba? I-decorate mo, i-do it together. Tapos, ano man laman noon? Toothbrush, di ba? Face towel, di ba? Tapos sabon, extra clothes, slippers, di ba? So, yun po, napakahalaga po nun. Kasi pag tinignan natin, ownership, di ba? Para yung mga bata, ay meron silang mental conditioning. Naku, alam mo, Teacher Heidi,
Yung bagay na yan, kaya ang dami natin ngayon mga bumabagsak dyan sa mga mental health na condition na yan. At napakarami talagang nako-confuse. Ayun nga, ano sila, nagkakaroon ng yung tinatawag nating, minsan yung iba nagsusuicide, kawawa naman, depression, ganon. Kasi yung bang awareness ng akin, iyo. Di ba? Kasi parang akala lahat akin. Yes. Parang akala lahat pwede kunin niya, no? And yan, tinan mo, bata pa, alam niya, di ba, na merong magrereklamo kapag kinuha ko to, hindi pala akin ito, no? And even yung kanyang awareness ng paglilinis ng sarili niya, napakahalaga po nun, mga mamsis, sa tinatawag nating wellness. Kasi matututuhan ng bata na meron siyang kakayahan. At yung kakayahan na yon gagamitin niya para yung mismong sarili niya ay panagutan niya, di ba? Isa pa yan. Isa pa yan na napakagandang katuruan, no? Na ito ay katawan ko, may pananagutan ako dito in comparison dun sa aking kapaligiran. Di ba? Yan, ako excited naman tayo sa ating pinag-uusapan. O mga mamshis, toddlers talk tayo, pero ito po ay laying the foundation para itong mga batang to ay umangat. And so, kung meron po tayong gustong gawin na ganito sa tahanan, di ba marami tayong mga kung saan-saang dingding na pwede nating idikit? Yes, opo. Na yung kanilang mga nakasulat, di ba? Halimbawa, yung wake up, o di mag-drawing ka ng matang nakabukas, di ba? Magtutoothbrush na siya, di mag-drawing ka ng toothbrush, di ba? Tapos, siyempre, hindi pa sila marunong ng time. Di ba? So, drawingan mo rin siya ng time para meron kang matching dun sa time. Naku, napakaganda po na noon, pagtuturo sa ating mga bata na pagdating nila sa eskwelahan ay okay na sila. And momshies, you don't do it very parang tedious, no? Yung mga mga karton-karton, di ba, sa bahay. Kukunin mo lang yan, mga karton-karton. Tama po. Yes. The simpler, the better. And kasi syempre, dapat hindi po din masyadong cluttered. Kasi ang toddlers po natin ay usual, pero is to make it really big, colorful, attention grabbing, pero simplify it po. Yes, oo. Kagaya nun, kaya madami siyang parang pictures kasi hindi pa po sila marunong magbasa. At huwag natin silang piliting magbasa, nakaka-stress yun. And then, yung drawing nung relos that they will look at the hands, the long and the short hands kung saan nakaturo. So, meron ka namang katabi yung actual clock, di ba? Na makikita nila na yung pala yun. O, di ba? So, may association agad. So, wow, cognitive na yan. Cognitive na yan. Okay. So, teka, bakit ba napakahalaga kasi nitong mga wellness na ito para sa ating mga bata? Kasi toddlers tapos wellness na tayo agad. We have three things. I'll give one. Ikaw na yung sumunod sa iba. Di ba yung laying the foundation? Okay po. Laying the foundation for habits. Habits, kasi ito po yung panahon na itong mga batang ito, they need to, alam yung habit, di ba? Hindi ka na mag-iisip, gagawin mo na ito. Tayo ba pagka magtutoothbrush, tatanungin pa natin, bubuksan pa natin yung toothpaste, di ba? Tapos hindi na, di ba? Because it's a habit. It's done automatically. So, ganun po yung dapat nating matrain sa ating mga toddlers. No? Hindi na magtatanong ng, Mami, ano pa? Tapos, Mami, nakakasakit ng ulo yun. Dagdag stress sa ating mga nanay yun, di po ba? Yung parang, yung bata na parang wala siyang alam kung ano yung gagawin niya. And because you have these routines, these wellness plans for them, you lay down the foundation para dun sa kanilang habit. O, ikaw naman, bakit? Bakit kailangan ng wellness dito sa mga bata? Sa akin, yes, laying the foundation, that's very important. And also it helps them to cope. Natututo po yung bata how to adapt, manage, and cope in different situations. So, ako po sa klase ko, kitang-kita ko yung mga toddlers ko na ang ganda po ng foundation sa bahay. It reflects po, nagmamanifests po how the child relates to the community, dun sa school community, sa teachers, sa mga ates, and sa classmates. So parang it's really a reflection of what they are at home, what they are exposed to at home. So yung bata po na ang ganda ng foundation ng habit sa bahay,
is able to cope. Like for example, meron pong classmate na medyo physically aggressive. Kasi di ba po yung mga toddlers, wala pa silang spatial awareness. So minsan, dire-diretso, hindi pa po na na-anticipate na mabubunggo ko or masasagi ko siya. So it's not their fault naman kasi nga po, wala pa po silang ganong awareness. So that child with a good foundation of habits sa bahay is not easily offended. So hindi po siya, yung hindi po automatic sa kanya na mag-retaliate. Kitang-kita mo, but the child has a very pleasant disposition. Kung natabig siya, tatayo siya, and then will go on her own. Lalayo siya, umiiwas, hindi iiyak. Kitang-kita niyo po yung difference. So ako, I admire parents who patient, at a very young age, ay na-expose po yung mga anak nila sa ganitong habit foundation. And when it comes to habit, importante rin po na kailangan consistent. Hindi po yung ipapractice natin for a week and then after nun, medyo magiging lukewarm tayo. Tas pag nakita natin na, nako, parang kailangan ulit and then we start it again. So kailangan po, kapag po meron tayong gustong simulan na i-train sa mga toddlers natin, let's make sure na itutuloy-tuloy natin ito. However, mahirap man or busy our schedules, kung di po tayong makakapagawa nun, if we have caregivers or yung mga kasama natin sa bahay may iwan sa mga anak natin, we have to teach them also na kailangan gawin pa rin ito with our children. Alam mo talaga itong mga batang ito, since they are in this vulnerable age, na marami talaga silang mga exposure, pero ang dami nilang kakayahan na pwede nating, sabi ko nga salitang, samantalahin, no? Kasi po, kapag umidad-edad na itong mga batang ito, maiba na yung focus nila eh. Medyo magkakaroon na sila, alam na, yung marunong na silang mag-reason, parang ganyan, di ba? Parang, minsan, dito ang bilis nilang susunod sa'yo, di ba? Tapos, minsan sila pa yung magpipresenta. Halimbawa, yung sinabi mo kanina, yung pagkakaroon ng initiative na magligpit ng kanyang mga laruan, di ba? O magligpit ng kanyang mga kalat, whatever kalat. Kasi, alam mo po, mga toddlers, mga momsies, makalat sila eh, di ba? Makalat sila kumain, makalat sila sa gamit, di ba? At yung mga inayos mong mga gamit, ikakalat pa rin ulit nila yon, di ba? May mga pagkakataon pa nga, di ba, naayos na nila yung mga gamit nila, kakalat ulit nila, tapos ililigpit nila. Napansin mo ba, no? Parang, bakit kaya ganyan? Kasi po, they just wanted to be occupied. walang rason doon. Parang yung mind nila, wala lang, ganun lang talaga yun, no? Wag natin silang problemahin. Wag natin silang problemahin. Okay. So, umaandar ang ating oras, but before we go dun sa yung mga areas, no? Kasi mga momsies, maganda po ay makita natin kung ano-ano po ba yung mga areas na ito na kinakailangan nating tutukan. Kasi medyo nabigay na namin yung general, nabigay na kami mga practical na mga activities. What is specifically the areas na dapat nating tutukan? But before that, ito muna yung tutok para sa ating mga pampahubog sa pusong ina, si Mami Weng Del Rosario, para sa kanyang heartbeat portion. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Maganda at mapagpalang hapong pumuli sa ating lahat. Mapagpalang nga ba kung sa pagising mo pa lang sa umaga ay gumagastos ka na? Una mong gagawin, maghihilamos, magtututbrush. Tama nga naman, lahat yan ay binabayaran natin. Walang hindi. Bakit ba tayo gumigising sa umaga? Upang magtrabaho para kumita ng pera. Napakahalaga ng pera sa mundong ito para mabuhay ka. Kamusta po ang ating financial wellness, mga mamshies? According to Tom Rath and Jim Harter, financial wellness is effectively managing your economic life. Napagkakasya pa po ba ang kita ni Mister? Nasasabi mo pa ba ito? Ang hirap naman mag-budget, lalo na kung walang babadgetin. Kadalasan, lumaki man ang kita, kulang pa din. Alamin po natin ang sikreto dyan, mga mamshies. Matuto po tayong tuklasin ang mga kaalaman kung paano i-manage ng tama
ang perang ipinagkaloob sa atin. Subalit ang pinakasimpleng formula na maaari nating sundin ay ganito. Mula sa income, itabi ang 10% para sa ating tithe. Para po yan sa gawain ng Panginoon. Then, magtabi ng another 10% para sa savings at ang 80% ang maaaring gamitin na panggastos. Pagkasyahin kung anong meron kang budget. Iwasan ang mag-isip na mangutang. Ang aralin ay magtipid at huwag kalimutan ang mag-ipon. Anumang ginagawa po natin ngayon, yan po ay paghahanda sa darating na panahon. Kung may ipon ka, iyan din ang maaaring sumalo sa mga darating na pangangailangan. Iwasan muna ang ka-order online kahit sale pa yan. Sa halip, sikapin maging matalino kung paano kumita. Gamitin ang kakayahang ibinigay ng Diyos sa tama para umasenso. Sinasabi po sa Kawikaan, chapter 21, verse 20, ang bahay ng matalino ay napupuno ng kayamanan, ngunit lahat ay winawaldas ng taong mangmang. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Thank you so much, Mami Weng. At na-miss din natin si Mami Weng. Ano po, kasi for the whole month of June, kahit puro mga fathers ang ating pong kasama. At wala po tayong itong mga kagaya nitong regular features. So I'm just happy na bumalik na naman tayo sa ating toddler talk. So, di ba, no, Teacher Heidi? Kasi, alam niyo po, napakahalaga talaga nitong toddler years na ito. Kasi kung tatanganan lang natin yung anak natin mula sa pagkapanganak hanggang sa kahit na 3 years old, mailay down yung habits, matsubaybayan lahat yung kanyang mga itong routine sa tinatawag, maging aware siya sa mga kapaligiran na akin, iyo, ay naku, napakahusay na po ng ating naibigay na pamana. Pamana sa ating mga anak. Kasi po, yan na yung magiging foundation nila, no? At napakahalaga po ng foundation kahit nga sa building, di ba? Yung building ng mga gumuguho kapag in-evaluate po yan ng mga inyero, ang reason, isinakripisyo ang foundation. Hindi sinunod ang design ng foundation. At itong ating sinasabi, ito ang design. Ito yung mga design. Bata pa, train up a child. Okay, so excited na ako, Teacher Heidi, dito sa, ano ba yung mga areas ng wellness that will support the whole child? Whole child. Alam mo, kaya ko po ini-emphasize yung whole child kasi minsan, or madalas, no? Ito, nagdaan na naman po mga graduation noong May and June. Parang utak na lang nakikita sa bata, no? Parang gusto kong kalabitin yung mga nanay na excited kasi there are some schools, no, na sobrang recognition. Ang toddlers pa lang naman to, no? Parang hindi pa nila alam yun, ano? Ang dadami na, ang lalaki pa ng medalya ng iba, ano? So, excited, but hindi pa po ito sigurado. Because they're still developing. No? So, ito po na aming ibibigay ay the whole child is not just the mind. The whole child is not just best in science. So, ano naman best in science? Saka muna sandali. Ano ba ang batayan ng best in science na? Totoo po. Diba? Yan. Ano ba yung best na yan? Ano? Okay. Sige. Ano ba yung natin? Maibibigay natin. Unang-una ay ang emotion. Ayan. Emotion. Yan. Emotion. Okay. Ano ka emotion? Emotional pa naman tong mga toddlers na tong hilig umiyak, no? Magreklamo. Totoo po. Kinana ko. Every first week of classes po talaga, ang aming pong classroom ay parang choral, para pong symphony. Pag may isa na pong nag-umpisang umiyak, damay-damay na po nagagay. And that really happens to us every start of the school year. Ito lang pong mid-year playgroup classes namin. For the first 2 weeks po talaga, one class po talagang, kasi may separation anxiety pa. And the children who are in my classes really are eto po talaga yung true blue pandemic babies. Ipinanganak po sila ng 2021.
And eto po ang kanilang first exposure sa school. So sometimes nakakalimutan po ng mga teaching team ko na oo nga pala kaya sila ganito kasi pag mulat ng mata nila, nakamask na yung mga tao sa kapaligiran nila. And you know what, Mommy Bessie? Speaking of habits, yung mga estudyante ko po ngayon sa mid-year classes namin, they are all wearing masks. And then pag nahuhubad po yung mask, they will ask teacher to put it back on. So ibig sabihin, yun na po yung na-form na habit sa kanila. Kasi they were born into the pandemic world. Alam nila, kailangan nilang mag-mask. And I have this one student na talagang parang anxious siya kapag bumababa yung mask niya. So it's a habit. And I think it's also a form of wellness kasi na-expose sila na parang, this is my protection. Pag tinanggal ko to, I might get sick. So na-instill po sa kanila yon. So I think for me, it's also a form of a wellness habit kasi they know na may sense of taking care sila of oneself. I don't want to get sick. So I have to keep my mask on all the time. So it's a form of emotional din po, yung knowing the importance of their health and what they can do to protect their own health at 2 years old. So yun po, my personal experience with my toddlers ngayon of how they are able to cope emotionally. With Yes, oo. school. Tapos parang dyan sa sinabi mo, nakita ko rin yung tinatawag na pleasant disposition. Kasi yung mga bata, instead na parang yung iyak na lang, ano, they know what comes Opo. next, di ba? They know what comes next, di ba? And then yung what comes next na yun is a very good knowledge to instill dito sa ating mga bata because they would know the next thing to do, di ba, no? Para doon sa ginagawa ng mga nakapaligid sa kanila, di ba? And then, na-mention mo rin yung, kasi we're talking over itong emotion ng nga nila, they can also be able to participate, no? Makakasali sila dun sa interaction, ano? Yung tinatawag na interpersonal relationships. Kasi pag nakita nila yung kapwa bata, na wala silang mask, yun pinapansin din nila. Di ba? Parang gano'n. So ito pong Opo. pinag-uusapan na emotional wellness na ito ay mahalaga. So anong ginagawa nila pag walang mask yung klase? Nalaglag? Pansin? They will call your attention. They will call your attention also. Yun, when it comes to masking naman po yan na parang aware sila na, oh, something is off. May mga ganun na po silang sensing. Another thing is, kapag alam mo naman pong ang ganda ng emotional foundation ng bata sa bahay, they are able to express empathy already at a very young age. I have students po na kapag nakita nilang umiiyak yung kaklase nila, titingnan nila, pero yung expression nila worried. And then they will pick a toy, ibibigay nila. So anything to pacify or calm. I have students who are like that, who are emotionally mature already. In that aspect, yung po bang kaya to empathize? Na nafe-feel nila na sad yung classmate ko, I'm also sad. I think also, Mommy Bessie, yung the fact na they also feel like crying when their classmates are crying is a sign of empathy kasi parang na-absorb po nila yung sadness or yung discomfort ng kaklase nila. They're very sensitive to it. Yan. Alright. Yung pong dinedefine na ito at binibigyan ng paliwanag ni Teacher Heidi sa atin, ay yes, emotion yung gumagana dito. But that is already the second area ng wellness na tinatawag, which is called personal. Yung ano yung nangyayari sa kalooban ng isang tao, no? And alam mo, talagang itong mga pagkakataon ng mga bata na tinuturuan natin sila to reflect, di ba? Kasi tinan mo, nakikita niya umiiyak yung isang kaklase o isang bata, di ba? Pero nire-reflect niya sa isip niya. What's going on? Bakit? Di ba yung Tama ganyan? po yan. So, ano ba siya? Is it something good or bad na nangyayari sa kaklase ko? Is it right or wrong na umiiyak siya? Kasi kami hindi ako umiiyak. Yung iba hindi. Ba't siya lang umiiyak, di ba? So, that's something personal, ano? Nakakalungkot. Nalungkot ako bigla kasi minsan adult na kasi in my experience sa counseling kaya ako nalungkot. Minsan yung ganun yung mga sinasabi ng counseling, no? Hindi po ako naiintindihan. Hindi po alam na parang sakal na ako. Bigat na ako.
Aha. Yun yung tao na na kanyang mine-mention at dinedescribe, no? But these are children na pinag-uusapan natin. So, kaya po, pag sinimulan pala ng bata, then pag nakita mo yung anak mo, no? Na ganun, pwede mo na siyang saluhin, di ba? Hindi naman parang, Yes. what na? Opo. Bakit? So, magsasalita siya, umiiyak siya, Yes. wawa naman. O, di ba? So, alam nila yung salitang Tama gano'n. po. We don't, hindi po natin dapat brush off yung kanilang mga reactions to situation. So we have kailangan po ipa-process, i-validate. These are the things na kasi sabi nyo nga po, you've been counseling adults na parang hindi po nila natutunan when they were a toddler age. Na important po pala talaga ito kasi may benefit po, may long-term benefit po. Yes, oo. Kaya nga alam mo, lagi nating ini-emphasize kagaya whole child kasi napakarami talaga na ang tuon ng mga magulang, ito lang pumasa sa klase, magkaroon ng award, mataas Yes. na grades, di ba? Kung mag-achieve ng mag-achieve. Pero ito mga pinag-uusapan po natin, ito yung mas mahalaga kasi sarado na yung klase. Nandun ka na sa workplace, di ba? And sa workplace, banggaan yan, di ba? Ito yung mga gagana na skills, di ba? Ito yung mga dapat ay magagamit mo sa mga trabaho mo, sa boss mo, sa sarili mo. Kaya, ayun, problema sa mental health. Problema sa mental health, di ba? Dahil dito sa mga kaganapan na to na hindi siya napansin, ano? Okay, so we mentioned about empathy, we mentioned about the reflective thinking. Maganda rin kasi personal is we talk about yung purpose. Yung purpose ba? Halimbawa, bakit kailangan siyang magligpit ng laruan? Bakit kailangan na kapag tayo kakain ay magpe-pray muna tayo, di ba? So sometimes we expect children na to follow, not making them understand. Anak, kaya nililigpit ang laruan kasi tinan mo, nakakalat, hindi maganda sa sahig tingnan, at ikaw, baka ka madapa. Diba? And, Ako yan. And yun, it gives them also a sense of purpose na after I've packed this away, kasi may gagawin ako next. That I cannot go to the next step pag hindi ko muna to tapusin, hindi ko to gagawin. So, yun po, it gives them also a sense of purpose. Na, teka, I have to pack away kasi story time na next. So, kailangan i-pack away ko muna to para makalisten na ako sa story. So, yun, ganun po. Hindi lang siya basta telling, dictating it. You have to explain. Kailangan po ma-internalize nila, kaya pala. Yes, tama yung mga sinabi mo, Teacher Heidi. Kasi minsan tayo mga momshies, parang akala natin itong mga toddlers na to ay hindi sila masyadong malalim sa isipin, ano? So we don't take yung patience to explain to them, ganyan. Pero alam mo, nakakatuwa itong mga toddlers. Pag kinakausap mo, napapansin mo ba, minsan nakaganyan sa'yo? Isa nakatingin sila sa'yo. Meaning, Opo. process nila yung sinasabi mo, di ba? Kaya lang po, reminder, when we talk to our toddlers, make them feel na kalmado tayo. Tama? Hindi natin sila parang, yung bang lagot ka, yung ganyan, yung tinitreten, di ba? And yun, parang we were happy talking to them. O, di ba? Wow, naku, dami naman natin. So we have this personal, yung kanina, yung emotional. Okay, let's proceed. Ang titingnan naman natin ngayon ay yung physical. Yan. So we have the personal, we have the mental, and then the physical. Ay, ito madali ito. Ano naman yung physical? 3 bagay lang yan eh. Kumusta ang pagkain? Anong kinakain ng ating mga anak? And it's nutrition month. Balanced diet, di ba? Hindi sila kailangan pakainin ng mga kung ano-ano. And then, parang minention na natin kanina isa eh, kaya shortcut ko na lang. Hygiene, di ba? Yung grooming, yung hygiene po. Wash hands, di ba? O yung mga mask ng toddlers mo kasama dyan. Di ba? Yung paano magpunas.
paano yung mga punas nila, di ba? Minsan Yes. nakadikit sa damit nila yung punas eh, di ba? Kasi para madali nilang kunin. And then, eto, alam ko expert ka dito. Yung play, kasama yan sa physical. No, Tama po play. yan. Napaka-integral po and napaka-essential po ng play, ng aspect of play in a toddler's life. So even when learning something, naka-integrate po talaga ang play. They can never get enough of it. And kung iniisip po natin na puro laro, naku, hindi po. Ang dami pong matututunan ng bata sa play. If we can only see which areas to instill them. Pwede po tayong magpasok dyan ng discipline, ng ano pa po ba, ng cognitive, lahat po, emotional. When it comes to drama, for example lang po, dramatic play. So sa classroom po natin, we have a dramatic play area. It's not simply as laro lang. When the children chooses to play doctor and care for a baby, lahat po na components nandun na. Empathy, cognitive also. Anong kailangan gamitin ko? Kailangan ay painom ko. Yung physical, yung the fine motor, yung paghawak po ng mga maliliit na mga. Yes, ganun po. So, ang dami po. Or with child go to the math and science area, they get the soft blocks or the wooden blocks and they build structures. So, makikita mo din doon yung imagination ng bata. You have to ask, what are you building? Minsan magkukulat ka, parang hindi naman ganun ang itsura, but for the child, like, I'm building a railway. And I have this toddler na nag-build ng building yung parang seemingly tower yung classmate niya. She took it all down kasi she wanted to build a railway. So, nilay down niya po isa-isa until she was able to form a long straight line yung blocks, and that is a railway for her. The other toddler naman po, meron siyang ginawang structures, different sizes. And then nagulat ako, sabi niya, this is daddy, this is mommy, this is Neil, this is Naria. So family pala po yung kinonstruct niya. So makikita mo din po yung, ang dami po, you think the child is just playing, but no, ang dami pong natututunan ng bata, even in the act of play. So importante rin po talaga yung nating tanggalin. At ang mga paliwanag na sinasabi po ni Teacher Heidi ay inyong napansin, ito lagi din namin sinasabi, integrated. Para yung pong mga neuroconnections ng isip ng bata ay maging mas mahusay ang koneksyon. Hindi po natin pinuputol. Naglalaro siya pero pumapasok yung mga iba't ibang bagay na kailangan niyang matutunan. Physical siya, mukhang hinahawakan, binubuhat nila. Tapos pinagdudugtong-dugtong nila, so they have yung gross motor, no? Gumagalaw sila. Minsan nilulundagan nila yung mga creation nila na yan, di ba? At the fine motor, these are the things that are in place, no? Kapag sila ay naglalaro. Physical, pero naka-integrate ang lahat. Okay, let's go to the last. Naku, actually po, mas mahaba ito eh. Kaya alam po, baka lumagpasay sa oras. The last is the environment, yung kanyang kapaligiran, di ba? Kung titingnan natin ang kapaligiran niyan, yung tinatawag na ecology, no? Ecology, wag na, masyadong technical, ecology theory, wag na yun. Okay, ang simple lang po sa kanyang kapaligiran, number 1 na dapat po natin tingnan is the safety. Yan. Wala ba tayong nakakalat ng mga bagay-bagay? Kasi yan pong mga yan, although lakpas na sila dapat dun sa age na nagsususubo, but there are instances na nagsusubo pa rin sila, di ba? Kasi minsan parang natatawag yung pansin nila na they can't actually be may boundary na these are edible and these are non-edible. Di ba? Minsan, minsan yung pambura, di ba tinitikman nila yan, lalo na yung amoy na mabango na yung pambura. Opo, yes. Nako, yes po, tama po yan. Tinitikman nila yon. Okay, so safety in the environment. And then yung caring environment, which is, ano ba yung kilos ng mga adults around them, di ba? Paano sila yung kinakausap? pagtatapon po. Tsaka yung pagtatapon po. Naku, sorry, Mami Beshi. I just have to, kailangan ko lang po itong ipasok talaga. Yung pagtatapon po kasi ng basura. Yes, this is some, ang bilis pong ma-pick up ng mga bata. So sa classroom namin, we have a trash can. Kailangan turuan sila
na doon itatapon and they will not just leave it. For example po, snack time, may wrapper, ganon. Hindi lang po iiwanan sa table. They have a Yes, trash oo. can, itatapon po. Totoo lang po, sad to say, ang dami pong mga adults hanggang ngayon po, hindi po marunong magtapon po ng basura. Kung saan-saan po Oo, tama iniiwanan. yan. Ano po, Mami Yes, Bessie, di ba? So, yun pong tamang pagtatapon po ng basura, we can already teach our toddlers as early as now. Importante po. That's caring for the yes. environment po in the simplest of terms. I like to pick up yung word mo na tamang pagtatapon ng basura. Kasi minsan eto na si trash can. Tapos nilagay nung tissue mo or whatever na itinapon mo, eh hindi na shoot. Wala lang. Kaya na siya doon, di ba? Hindi tamang pagtatapon yun, di ba? Kailangan, dapat nakashoot doon, ano? Na itong mga bagay na ito. And tama yung sinasabi mo, no? Mga adults, kasi minsan lalo na, no? May mga pagkakataon in a gathering, no? Actually, ayoko na siyang i-detalye, pero dito talaga ako nalungkot. I was a speaker in one conference. Siyempre, puro adults ito, no? Lungkot na lungkot ako kasi pagpasok ko dun sa ladies room, aba yung mga basura ganun, nakakalat. Tapos ano, yun nga, yung hindi na-shoot, bakit hindi mo kunin na ikaw ang hindi nakashoot dyan? Sino gusto mong pupulot niyan, di ba? So, yun, ano, and then ito mga, yun nga, Tama. mga nanay yung kasama dito. And mga leaders, no? And for them to do this, that really nakakalungkot. Nakakalungkot. So, ito, toddlers po ang ating pinag-uusapan. So, train up a child, kaya dapat ay makita yan. And the last one for the environment is, let's pull together, no? Bilang isang grupo ng mga adults or pamilya natin to support, no, itong tinatawag nating concern and care for the environment. And number one is itong pagtatapon ng basura. And there's one thing na na-remember ko, na I went to visit a school. Tapos, natawag yung pansin ko kasi meron silang mga parang mga drawing ng bata. Mga ano to toddlers class din. I think 5 yata yung pinaka maedad. Tapos may mga nakita akong mga yung cups, mga ganyan. And then meron silang mga parang kumbaga mga nakadikit na artwork. Alam mo kung ano yung focus pala nila? How to conserve water as a family. Kasi alam mong ginawa, pina-measure, di ba? Kakain tayo ng meals, no? Tapos iinom tayong tubig. Pina-measure dun sa mga bata yung ilan yung tubig na natitira sa baso. Gaano siya karami. Tapos inaral nila na pagkatapos ng 5 araw, gaano karami yung naipon na tubig, no? So nakakatuwa yung experience na ito para maintindihan ng mga bata na ganito yung tinira mong tubig sa inumin mo. Pero pag napagsama-sama yan, ang dami palang magiging tubig na nasayang. Kasi wala lang, aanin mo yan. So yun, meron silang mga suggestion kung anong gagawin dito sa tubig. Alright, so magbigay ka na ng last, but just to wrap up, napag-usapan po natin ang wellness about toddlers at ang mga iba't ibang bagay patungkol dito. I think ang yaman ng ating mga na-share ng mga momsies from the mental, emotional, di ba? And then physical, and then personal, and then even the environment, yung kanilang kapaligiran. Sana po we make way to become the instruments para itong mga toddlers na ito ay tunay naman na atin pong mabigyan ng training, train up a child. Okay, Ma'am Shi or Teacher Heidi, ano pa ang iyong punchline? Dagdag, final. Okay. We're talking about wellness po, okay? Hindi po pwedeng mawala po sa ating pangkalahatang package ng wellness, ang spiritual wellness. So we have to teach our toddlers how to pray, okay? Not the long and memorized prayers, but we need to teach them how to pray from the heart, how to talk to the Lord, using their own words. So, paano po natin ituturo kung di pa po talaga nagsasalita yung mga bata? They have to hear us pray our personal prayers. They have to hear us pray for them, speaking their name, praying for them, naririnig po nila yung pangalan nila, na pinagpe-pray po natin sila sa Lord. So napaka-importante po yun na in any activity, i-insert po natin yung spiritual wellness.
Like a simple thank you, Lord. Help us, Lord. Make us well, Lord. Protect us. Make us feel better. Thank you for the food. Praying for a sick family member, a sick classmate. Kami po sa class namin, kapag meron po kaming member of the class na absent, nagsabi po yung mommy may sakit, we pray for that child as a class. So yung ma-expose po sila na parang anytime, anywhere, they can pray, they can talk to the Lord. Napakalaking bagay po. Magiging, again, habit, foundation. As they grow older, they will have that confidence na I can always talk to the Lord. Yes, napakaganda niya. So I think that's my yan ang pinaka-finding. Okay? So maraming salamat sa iyo, Ma'am Heidi at Teacher Heidi. Until sa susunod, palagay ko ang pag-uusapan po natin, that will be in August, ay patungkol naman po sa wika, no? Kasi ano yan, buwan ng wika ang Agosto. So ang pagkausap sa toddlers at kung ano-ano pa. So thank you so much, Teacher Heidi. Bye-bye. Bye, Mami Bessie. Maraming salamat sa ating pagsasama, Teacher Heidi. Ang saya-saya ng ating mga usapan, ano? Kaya naman po, mga momshies, huwag po nating hayaan na basta lang po kung ano-anong ginagawa nitong ating mga toddlers, ano? Pwede po silang maturuan, magabayan, at tunay naman, mailalim po sa kanilang buhay-buhay ang mga bagay na kanila pong dadalhin kahit na nga po sila ay baka adult na talaga. Ito nga po ang inyong Mommy Bestie Rios na hindi po tayo nagtatapos nang wala po tayong isang panalangin dahil madalas po ay aking sinasabi. Lagi ko pa rin sasabihin, hindi po natin kaya ang mga bagay-bagay kapag wala po ang ating Panginoon. So, ang atin pong momshies ng NCR, Praying Moms at Heart, si Momsy Leia ang magko-close sa atin sa panalangin at ganun din naman will give us some prayer tips. Pakinggan po natin at samahan. Tayo po'y magwakas sa isang panalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal at dakila, lubos po akong nagpapasalamat sa hapong ito at may panibagong kaalaman na napanood at napakinggan ang mga mamshis na nakikinig. Salamat po sa patuloy na pagbibigay ng karunungan at kalakasan kay Mami Bessie at sa mga tao na ginagamit mo sa programang ito. Naway patuloy mo ring samahan, tulungan at bigyan din ng katalinuhan at karunungan ang mga magulang sa pagpapalaki ng mga anak. Ang katuruan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lahat po ng aral na aming napakinggan, naway ito po ay maisagawa namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aking dalangin sa mataas na papuri at karangalan ay sa iyo lamang, Panginoong Hesukristo. Amen. Para po sa ating prayer tips, ano po ba ang tamang panalangin? Unang-una po, manalangin ng may pananampalataya. Ang pananampalataya ay ganap na pagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Diyos na kaya niyang tugunin ang ating mga panalangin. Pangalawa, manalangin ng may pagtsatsaga. Madalas tayo ay nagmamadali sa ating panalangin. Ngunit tandaan na ang Diyos ay may sariling panahon para tugunin tayo. Madalas maiksi pa tayong manalangin at hindi tayo nakakatagal sa pakikipag-usap sa Diyos. Pangatlo, manalangin na may pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang sinusunod natin, hindi tayo ang sinusunod ng Diyos. Pang-apat, manalangin ng may takot sa Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos ay paggalang sa Kanya, pagsunod, pagpapailalim sa Kanyang pagdidisiplina at pagsamba sa Kanya ng buong takot at pagpipitagan. Sa awit 25 verse 14, sa mga masunurin si Yahweh ay isang kaibigan. Ipinapaunawa niya sa kanila Kanyang kasunduan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Leia. At yan na nga po nagtatapos ang ating pong programang Moms at Heart. Patuloy nga po tayo na sumubaybay, sumama sa amin sa pakikinig o mag-view ng ating pong mga
programa sa pamamagitan ng 702 DCAS FEBC Radio TV o di kaya naman po sa Facebook ng Moms at Heart. At very simple, makinig lang po tayo sa 702 DCAS AM1. At ang lahat ng yan dahil tayo po ay miyembro ng Kapitanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ito po inyong Mami Bessie Rios, laging nag-iiwan ng isang maganda, masaya, masigla at of course, pinagpala